Pasa po si Vice President Sara Duterte na mas mapapabilis pa ang impeachment trial laban sa kanya. Bumalag naman po ang pangalawang Pangulo sa pagsasapubliko ng palasyo sa kanyang travel authority. Dapat daw pong gawin ito sa lahat ng opisyal. Narito po ang report. Magja-Japan sana si Vice President Sara Duterte mula ngayong araw hanggang August 24 para sa kanyang personal trip. Pero last minute itong nag-cancel. Kaya ang Office of the Vice President nag-post sa kanilang Facebook page kagabi. Kinall out ang media dahil sa anilay inaccurate report sa kanyang travel. Giit pa niyan, nagbago na ang kanyang plano na sinubmit sa Office of the President. Kaya paalala ni VP Sara sa opisina ng Pangulo, ang patuloy na pagsisiwalat ng kanyang schedule ay aniyay serious concern. Nakokompromiso raw ang kanyang personal na seguridad at nalalagay daw sa panganib ang bise. Sinagot naman niya ni Palace Press Officer Claire Castro. Dapat daw maalala ni VP Sara na isa siyang public official na hindi basta pwedeng itago ang kanyang mukha saan man magpunta. Pagdidiin pa ni Castro, 7 million pesos ang ginastos ng gobyerno para sa security at staff ng bise sa foreign trips. Deserve daw ng mga Pilipino malaman kung saan napupunta ang public funds. Sagot ulit ni VP Sara, where do public funds go? Hindi raw dapat hinihingi ang transparency at accountability sa iisang government office. Hamon niya sa palasyo, isa publiko ang lahat ng travel authorities at kung magkano ang nagastos sa pera ng bayan. Paglilinaw ni Yusek Castro, hindi sinisingle out si VP Sara. So kung sino yung nagdidiman ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Kung Office of the President lang din daw ang tatanungin, lagi itong transparent. Pagdating naman sa tanong ng bise na where do public funds go, ganyan din ang tanong sa kanya ng prosekusyon sa gitna ng impeachment trial, partikular sa confidential funds ni VP Sara. Sabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, if you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in vice presidential funds? Madam Vice President, hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. Speaking of impeachment, umaasa si VP Sara na mapabibilis ang paglilitis. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin. Pero ayon kay Attorney Capunan, para mapabilis, edi ipaliwanag na ng bise kung saan napunta ang confidential funds. Huwag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Pero para kay VP Sara, well-represented siya ng kanyang mga abogado at di na kailangan pang humarap sa korte. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho. Napuna rin ni Attorney Capunan ang muling paghahain ng reklamong perjury ng bise kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni VP Sara at nakatakdang tumistigo sa impeachment trial. Diversionary tactic daw yan. Sa ngayon, depende pa sa prosekusyon kung iyaharap ba o hindi na si Madriaga. Sakali raw kasing sapat na ang mga tumestigo, posibleng hindi na kailangan ang testimonya nito. Pero para sa kampo ni VP Sara, sakaling iharap nga si Madriaga, advantage raw ito para sa depensa. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Even if the prosecution doesn't present him, the defense just might. Si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami
Ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!